Isa katao ang nasawi habang 30 ang nawawala matapos ang naganap na landslide sa isang landfill sa Cebu City. Ayon sa Cebu City Information Office, karamihan sa mga biktima ay manggagawa at scavenger o basurero sa Material Recovery Facility na matatagpuan sa Barangay Binaliw. Siyam sa mga naroon ang dinala sa ospital. Galit na galit naman ang mga kaanak ng missing persons dahil hindi sila pinayagang makapasok para tumulong sa paghahanap dahil mga rescuers lang ang gagawa nito. Samantala, nagpetisyon sa Supreme Court sina mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Kanilang inihain sa kataas-taasang hukuman ang petition for certiorari and prohibition laban sa unprogrammed appropriations ng 2026 General Appropriations Act. Giit ni De Lima, ang petisyon ay upang questionin ang legalidad o pagiging naaayon sa konstitusyon ng unprogrammed funds sa national budget ngayong 2026. Giit ng naturang petitioner na hindi sapat ang pagvito ni Pangulong Marcos Jr. na 92.5 billion pesos sa budget dahil meron pang 150 billion pesos na unprogrammed funds sa budget. Nababahala sila na maaaring gamitin ito sa katiwalian. Mahiya naman kayo at mas mabuting magbitiw kayo sa pwesto. Ito ang banat ni Balanga Bishop Rufino Sescon sa kanyang homily sa High Mass na kanyang pinamunuan sa pagsisimula ng kapistahan ng Jesus Nazareno kahapon. Marami nang namatay dahil sa baha pero ang kurakot na opisyal ng pamahalaan ay walang ni isa ang nakulong. Sinabi ni Sescon na kilala ng taong bayan sino-sino ang mga kurakot sa Marcos government kaya't mas mabuti na kusa silang bumaba at iligtas ang kanilang pangalan.